Kumusta mga kawerpa? Welcome ulit sa aking munting channel. Ngayong gabi pag-uusapan natin ang tungkol sa DIY or yung tinatawag na do it yourself. So marami tayong nakikitang gumagawa nito kahit sa anong bagay, mapa carpentry man yan, civil works, mechanical, and lalong-lalo na sa electrical. So pagdating po sa electrical or sa electrical system, marami tayong nakikitang nag-DIY. And kadalasan guys, nakikita natin to sa solar system setup or yung mga solar panel natin na ikinakabit sa bahay natin. So ano ba yung mga risk pagka gumagawa tayo ng mga DIY? So hindi ko naman po nila lahat, disclaimer lang. Yung ibang nag-DIY naman ay talagang naiintindihan yung ginagawa nila. Pero po dun sa iba, yung mga nakikita kong video is may mga risk po talaga. Unang-una pong risk dyan ay yung kumbaga yung safety natin. So pag hindi po talaga natin naiintindihan kung ano ba talaga yung ginagawa natin, ang pinakaunang risk po dyan ay yung safety ng electrocution or yung pagkakuryente ng isang tao. So, andun na po tayo, gagana po yan dahil meron tayong kinakopyahan ng mga setup. Pero yung pagdating po sa safety, yung practice, iba po talaga yung mga taong nakapag-aral tungkol sa safety ng pagdating sa electrical. So, napakadelikado po niyan. Pagka nakuryente po tayo dyan, ewan ko na lang kung kayanin ng resistance nyo. So, yun po yung pinakauna. Pangalawa po, syempre, safety pa rin, pero this time, yun naman pong risk ng fire. So, hindi naman po lingid sa kaalaman natin na marami pong nasusunog patungkol sa mga solar na mali naman yung pagkakakabit. So, madami din naman talaga nagkakabit dito na nag-DIY pero nasa electrical industry po sila. So, kung wala po tayong sapat na kakayanan, wag po nating i-attempt na gawin yung ganitong setup. Kasi, meron po talaga yung mga pamantayan na sinusunod. So, nakagawa ka nga, nakaharvest ka nga, gumana naman yung solar mo and after sometimes, nasunog. So, minsan makakadamay pa tayo ng ibang mga asset ng mga kapitbahay natin. So, better po kung hindi talaga natin masyadong naiintindihan. Magpagawa na lang po tayo sa mga professional. Marami naman po dyan gumagawa niyan. Yung talagang mas nakakaalam ng mga pasikot-sikot pagdating sa solar panel. Hindi lamang po sa solar panel. Siyempre, sa electrical mismo, sa mga bahay natin, yung mga wiring. Kumonsulta po tayo doon sa mas nakakaalam. Huwag po tayong DIY ng DIY kasi delikado. Ang pangatlo po, maaaring may nalalabag po tayo sa code. Yung tinatawag po natin na Philippine Electrical Code natin. So yun po yung sinusundan natin pagdating sa electrical. Sa mga hindi po nakakaalam, ang lahat po na installation is meron po yung mga standard na sinusunod. Simula po sa pag-compute ng size ng wire, size ng protection, at syempre yung tamang voltage, amperahe, wattage ng ating mga load. So ang pagdi-design po kasi niyan is hindi lamang po basta-basta. Kailangan po talaga na maisaalang-alang yung tamang pag-design based doon sa ating mga load. So yun po yung mga pwedeng mangyari sa atin kapag DIY tayo or gumagawa tayo ng do it yourself. Bottom line, imbes na do it yourself, nagiging destroy it yourself. So marami po tayong nakikita ganyan na mga nasusunog dahil wala po talagang tamang guidance, especially pagdating sa electrical. So mag-iingat po tayo palagi. Ito ay paalaala lang po mga kawerpa dahil mas mahalaga po yung buhay natin, yung mga ari-arian natin na pinundar natin. Kung gagastos po tayo, siguraduhin na natin na talagang tama at syempre ligtas yung ating ginagawa. So yun lang mga kawerpa. Maraming salamat sa panonood at kung hanggang ngayon nandito ka pa nanonood ka pa, maglalambing po ulit ako. Paki-share po and like itong live natin. Ay, video pala. So hanggang dito na lang, mag-ikat po tayo sa kuryente dahil hindi natin ito nakikita. Bye!